Nagmatigas si Julie Dondon Patidongan alias Totoy at nanindigan sa ginawa niyang pagdawit kay dating NCRPO Chief General Jonel Estomo sa missing sa Bungeros. Kaya kasing sinabi ni Estomo na magkakaso siya kay Patidongan kung hindi ito babawiin ang aligasyon at mag-i-issue ng public apology. Idinin pa ni Patidongan na talaga raw bahagi si Estomo ng Alpha Group at di umano'y nasa likod daw ng planong pagpapapatay sa kanya. Kung maalala, una niyang pinabulaanan at unang pinabulaanan ni Estomo ang mga aligasyon. Ipinakita rin nito ang isang liham mula sa Pitmasters Foundation na naglilinis ng kanyang pangalan. Sa kabila niyan, kinuwestiyon pa rin ni Patidongan ang naturang certification. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isa pang seryosong aligasyon ang isiniwalat ni Patidongan sa isang hiwalay na panayam. Ayon sa kanya, sinalakay ang kanyang hideout ng isang grupo ng pulis na pinamumunuan umano ni Jacinto Malinaw, dating hepe ng CIDG Calabarzon. Sa raid na ito, kinuha umano ang kanyang mga gamit gaya ng cellphone, tablet, passport at cash na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Iniwanan lamang daw siya ng 50,000 para may magamit ang kanyang pamilya. Giit ni Patidongan, hindi ito isang lehitimong operasyon, kundi isang tangkang patahimikin siya at tanggalan ng ebidensya laban sa mga opisyal na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako. 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Isa pang mabigat na akusasyon ang inihayag ni Patidongan laban kay Congressman Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List. Ayon sa kanya, si Lagon ay hindi lamang taga-suporta ng sabong, kundi aktibong miyembro ng Petmasters, isang grupo ng mga high-profile sabongero. Noong Mayo, itinanghal pa siyang solo Petmaster Cup champion sa isang malaking sabong event. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito ay isang madilim na aligasyon. Sinasabi ni Patidongan na si Lagon ay sangkot sa pagpapapatay sa mga sabongero. Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, wala akong katatakutan sa kanila. Kung alam mo lang na buong pamilya ko, papatay niya. Una sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Ang mga susunod na linggo ay inaasahang maglalantad pa ng karagdagang detalye at posibleng tumukoy ng mas malalaking personalidad sa likod ng krimen. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga pulis po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga pulis na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Gusto nila linlangin lahat ng katotohanan na sinabi ko. Gusto nila linlangin ang taong bayan. Hindi to, kung totoo yung sinabi nila sinunog, asaan sinunog? Tanungin ko sila. Kung totoo na sinunog, asaan nila sinunog? Paano nila masagot yan? At yung mga yan, mga tauhan ko lang naman yan, mga gwardya ko lang yan sa agency ko. Ngayon, asama sila sa kaso dahil totoo naman na nandun yan, naka-duty lang, lalo na yung lahat ng apat na, yung tatlo na yan, naka-duty yan sa Manila Arena. Alam nila lahat yan. Si Matiliano, alam yan. Si Matiliano, ang alam lang yan, yung kay Inunog, pamilyang Inunog. Apo, sir. Dahil sila ang gwardya doon, sila ang OIC noong time na yon. Gano'ng sir? Gano'ng kalaking involvement nitong apat na witnesses na to? Kasi parang kayo yung kayo naman yung tinuturo nila bigla, parang ganun po yung nangyayari. Natural, ituro nila ako kasi yun ang utos ni Mr. Atong Ang. Pero ang mastermind dito, si Mr. Atong Ang. Ituro nila ako, ituro ko si Atong Ang. Pero nung sir, nung nahuli kayo nung 2023, sir, sino po yung nag-finance po nung pagtatago nyo po nun? Kasama pong ibang mga Si Mr. Atong Ang. Bumili ng bahay yan, kaya ko, mayroon akong kopya na ginawa pa ako na kunyari inutusan ko yung isang tao niya na nakapangalan sa isang tao niya. Yung girlfriend niya rin to ang bumili ng property, pero si Mr. Atong Ang
Lahat ng tinaguan namin, binili niya. Kaya ko ituro isa-isa yan. Saan sir yung tinaguan niyo po nun? Mga property po ito ni Atong Ang po na binili, parang ganun po? Yes. Yung una, doon sa Corinthian. Nakapangalan sa anak niya, yung si Christopher Yo, yung asawa ni 54. Ni Eileen Yo, doon sa Corinthian. Ginagawa, ayaw ko lang kung tapos na yan ngayon, kasi noong time na yun, ginagawa pa yun. Pangalawa, dyan sa Mandaluyong, dyan sa bahay niya sa 48, nakatira rin kami dyan. Lahat, detalyado lahat ito. Kaya, hindi siya pwede magsinungaling sa akin. Sir, gaano kalaki yung ano dito ni Atong Ang? Kasi may naririnig din kami na mayroon din daw pong involved na isang senador saka po 2 congressman. Totoo po ba na kaya rin maka-impluwensya ni Atong Ang pati sa Supreme Court? Ganun po? Ang 2 senador at saka congressman, gusto lang niya idawit yan para sirain ako dahil yung time na yan, yung hindi pa senador yan, 2 congressman, ayaw niyan. Kaya pinipilit kong hindi isali yan dahil hindi against yan sa gusto niya mangyari, na gusto niya ipapatay lahat ng may magtsupi sa sabong. Pero totoo sir na more than 100 yung katawan ng mga sabungero? Yes, talaga? 108 yan plus 2 yung latest na pinapapatay nila dyan sa pinapadukot nila sa Lipa, yung nagnakaw ng manok, nakagagawa ni Roger Burican. Yung Roger Rogelio Burican, yun yung sa Channel 7 na may nagbitbit na nakapusas. Take note mo dyan, Rogelio Toto Burican at saka si Rodelo Anik-Ik. Siya yung nakita sa CCTV na pinalabas sa Channel 7. Para malaman mo, ang dami kaso ni Mr. Atong Ang. Dahil ako ang pinagkatiwalaan niya, lahat ng patayan, simula sa waiting, lahat ng kaibigan na pinapapatay niya, alam ko lahat yan. Kaibigan sir? Pati po kaibigan, pinapapatay po ni Atong Ang? Yes, si Mr. Yolo, yung sa EDSA, pinapapatay niya yan. Siya ang mastermind dyan. Involved dyan yung kapatid niya na si William Ang, kasama yung si Eddie Boy Villanueva. Siya ang nag-hire ng gunman, yung dating si EDJ. So ngayon sir, hindi ba kayo natatakot kasi nagsalita kayo Tapos itong 4 na to, bakit sila dumikit kay Atong Ang? Siyempre, empleyado kami ni Atong Ang. Nung paglabas namin, may sarili akong desisyon dahil alam ko na ang kalagayan ko, umuwi ako sa Mindanao. Yung 2, yung 4 niyan, kawawa yan. Pilit yan na tinuturo ako ang mastermind, kawawa lang yung 4 na yan. Alam ko, kahit na hindi ako nagsasabi na kasinungalingan dito, may Panginoon ako. Si Mr. Atong Ang, walang Panginoon yan. Sa isang nakakagulat na revelasyon, matapos idawit ni Julie Patidongan ang pangalan ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo, kapansin-pansin ang tila pagkabalisa nito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa publiko na wala siyang kinalaman sa misteryosong pagkawala ng mga sabungero at iginiit pa niyang hindi siya miyembro ng grupong Alpha. Ngunit ang mas nakakabahala pa, tila naghuhugas kamay na si Estomo. Halatang pilit niyang iniligtas ang sarili sa pagkakasangkot. At sa kanyang pahayag, sinabi niyang si Mayor Bernie Tacoy raw ang umaming miyembro ng Alpha, isang pahayag na agad na kinwestiyon, lalo't may naging pahayag si Mayor Tacoy. Gayunpaman hindi niya kailanman direktang inamin na siya ay miyembro ng naturang grupo. Ang tanong, bakit tila natataranta si Estomo? At bakit niya sinabing inako raw ni Mayor Tacoy ang pagiging miyembro ng Alpha? Kahit hindi naman ito direktang sinabi ng alkalde. Yan ang ating sisilipin ngayon ng mas malapitan. Nandun pa yung online sabong. Pero hindi pa kayo mayor nito. Madalas ako nandito sa probinsya, wala ako sa Manila. Opo, hindi pa kayo mayor nito, Mayor? Hindi pa po. Baka isipin ng mga tao dito sa bayan ko na may partisipasyon ako kung ano man ang mga nangyayari na sa issue na yan. Kaya ititingnan ko, pag-aralan kong mabuti yung video, yung mga sinasabi niya. Kasi ang sinabi lang naman ni Dundonon, ako daw ang tumayo para kay General. At hindi naman totoo yun dahil ang tinatayuan ko sarili ko. Nag-invest ako ng sarili kong pera, manok, sumali ako para naman may return din sa akin, para kikita ako. Hindi naman kasi hilig natin ang sabong pagkakataon na yun eh. Tama po. Eto nga mga kababayan nyo, lagi natin sinasabi na dapat bago magsalita itong si Alias Totoy,
dapat meron siya mga matitibay na ebidensya na pinanghahawakan. Oo nga, totoo yung sinasabi niyang iba, pero may mga iba din naman na sinasabi siya na wala siyang backup evidence. Ano po, katulad na lamang mga kababayan dito, pakinggan po natin. Sabi po dito, alias Totoy, nilinaw na hindi kasama si ex-NCRPO Chief Estomo sa pagkawala or pagtumba ng mga nawawalang sabungeros. Kasi biruin niyo mga kababayan, ang pinag-uusapan kasi dito, yung integridad ni alias Totoy. Ngayon, kung basta lang siya magpapadala sa kanyang mga bugso ng kanyang damdamin, kanyang emosyon, pwede po siyang sumabit dito mga kababayan. Kasi yung mga binabanggit niya mga tao kung sino-sino na lamang po yung idinadamay niya. Yun po yung problema niya. Nilinaw ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy na walang kinalaman ang retiradong general na si Lieutenant General Jonel Estomo sa pagpapapatay sa mga nawawalang sabungero. Sa eksklusibong panayam ng DZRH News kay Patidongan, sinabi nitong hindi nakasama sa anumang pagpupulong ng sinasabi nitong Alpha Group si Estomo at miyembro lamang nito ang dating hepe ng NCRPO. Kasi sa totoo lang mga kababayan, eto po kasing si General Estomo, napakabait po niyan. At saka mga kababayan, pag yan ay nakita ninyo personally, hindi nyo masasabi na yan po ay gagawa ng masama dahil yan po mga kababayan ay tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kaya nga mga kababayan, siya po yung isa sa mga naging epektibo na NCRPO Chief General mga kababayan noong mga panahon ng Duterte administration mga kababayan. Hindi sa hindi sa ipinagtatanggol natin etong si Estomo. Pero para sa ating kasi mga kababayan, yan yung isa sa nakita natin talaga na isang mabait na pulis at talagang masasabi natin na tapat sa kanyang tungkulin. Ngayon ang problema kasi dito kay alias Totoy, inakusahan niya etong si Estomo nang wala pala siyang sapat na dahilan, sapat na ebidensya na pinanghahawakan. Sa madaling salita, hearsay lamang po at nadala siya ng kanyang bugso ng damdamin nung inaakusahan niya etong si Estomo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Paglilinaw pa nito, nabanggit lamang. Eto, tandaan nyo, hindi porket mga kababayan kritiko tayo ng Duterte administration, lahat na po ikikriticize natin. Pag tama naman, talagang tama naman yung sinasabi natin dito. Pag mali, di mali talaga. Mga kababayan, kikwestiyonin natin yung mali. Ang problema, etong sinabi ni alias Totoy, maliwanag din sinasabi niya, na nadala lamang po siya ng kanyang bugso ng damdamin. Niya ang pangalan ni Estomo dahil nadala lamang umano siya ng kanyang emosyon at lagi siyang nababanggit ng gaming tycoon na si Atong Ang. Hindi ko naman sasabi yan kung hindi rin sinasabi ni Mr. Atong Ang yan. Ngayon, si Mr. Atong Ang, sa bibig niya mismo nang galing yan. Kasi ito si Mr. Atong Ang, magaling to mangdamay ng tao. Nako po. Kaya naisabi ko yan dahil sinabi ni Mr. Atong Ang mismo, magpasalamat ka nga dahil sinabihan ako ni General Estomo na ipapatay na kita para tapos na itong problema natin. Diba? Sa bibig ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Bukod dito, wala umanong personal knowledge si Patidongan tungkol sa partisipasyon ni Estomo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Mababatid na sa pagsasampa ng kaso ni Patidongan sa National Police Commission laban sa mga pulis na sangkot sa kaso ng missing sabungeros, tinanong si Patidongan kung may mga high-ranking officials bang sangkot sa krimen. Dito na lumutang ang pangalan ni Estomo at sinabing siya ang nag-udyok kay Ang na ipapatay na si Patidongan. Itinanggi naman ng dating general ang alegasyon at sinabi nitong desidido siyang magsampa ng kaso laban kay Patidongan. Sagot naman ni Patidongan, una, hihingi din ako na apologies dahil diba? Kwento na to kasi mga kababayan, nag-demand kasi itong si Estomo ng public apology dito po kay Julie Patidongan alias Totoy. Ngayon, nagsabi siya dito na humihingi siya ng sorry kay General Estomo dahil nga po sa naidawit niya etong si Estomo dahil sa kanyang emosyon mga kababayan. Mr. Atong Ang dala lang siguro ng emosyon dahil sa galit po kay Mr. Atong Ang. Patay tayo dyan. Ganun siya ka-chismoso. Kaugnay nito, muling hinamon ni Patidongan si Ang na sumailalim sa lie detector test para magpapalaman ng umano kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Matatandang si Ang ang itinuturo ni Patidongan na mastermind sa pagdukot at pagpaslang sa mga nawawalang sabungero na itinapon umano sa lawa ng Taal. Di ba mga kababayan, patay tayo dyan. Credibility kasi yung pinag-uusapan dyan. Dapat pag nagbibitaw ng salita, may kasamang backup evidence o kaya resibo mga kababayan. Ngayon,
nag-public apology siya. Humihingi siya ng pasensya kay General Estomo, mga kababayan, dahil po sa pagkakadawit niya. At sabay sabi niya na dahil lamang daw yun sa sinabi ni alias Totoy. Ngayon, bigla na naman nagbago yung statement, mga kababayan, ni alias Totoy. Eto ay hindi sa binabash natin. Etong si alias Totoy, kita niyo naman noong nakaraang araw, mga kababayan, talagang sinasabi natin na 90%, talagang tama yung sinasabi ni alias Totoy.